Nakaapekto naman lalo ang mga nagdaang sama ng panahon sa kapos na umanong food supply sa bansa. Kaya raw nagmahal ang pagkain at napabilis din ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo o inflation. Ang naitala nitong Hulyo, isa sa pinakamataas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Saksi si Teresa Andrada. Di bale na raw indahin ang sakit na dikit sa bituka, pero paano kung sumabay pa ang sakit sa bulsa? Ngayon nga sa ilang pamilihan sa Lawag City, ang mga gulay nagmahal. Kapos daw kasi ang supply dahil maraming pananim ang nasira sa pag-uulan doon. Pati commercial rice, mahal pa rin. Kaya sa Legazpi City, pinipilahan ang mas murang NFA rice. Sa dami ng mga nais bumili, nagkakaubusan na raw ng supply nito sa mga palengke. Ilang linggo ring iniinda ng mga ordinaryong Pinoy ang biglang pagsipa ng presyo ng mga pangunahing pagkain dahil sa kakapusan ng supply na sinabayan pa ng masamang panahon na nakakaapekto sa produksyon nito. At sabi ng Philippine Statistics Authority, ang kapos na supply mismo ang dahilan kaya pumalo sa 4.9% ang headline inflation rate ng bansa nitong July. Ang inflation rate ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at singil. Mas mataas yan kumpara sa inflation rate noong June at halos doble ng naitala noong July 2013. Sabi pa ng PSA, bukod sa mga pagkain, nagsitaas din ang ilang singil gaya sa kuryente, matrikula at pamasahe. Mabuti na lang at bumagal daw ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Kung hindi ay baka mas malala pa ang inflation. Pero di nababahala ang Malacanang sa mataas na inflation rate. Pasok pa naman daw kasi ito sa 3 to 5% target ng gobyerno sa taong ito. Mahalaga sa ating bansa yung pagpapanatili ng mga presyo sa mababang antas. Ito nga ang tinututukan ng ating pamahalaan. Ang naitalang inflation rate nitong July na pinakamataas ngayong taon, halos kadikit na ng 5.2% na inflation rate noong June at October 2011, ang pinakamataas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ako si Teresa Andrada, ang inyong saksi.